ng hirit, serbisyong totoo ang naglalang ng hirit. Ang saya-saya. Welcome back mga kapuso. Dito pa rin po tayo sa St. Pio Chapel sa may Bagong Bayan, Quezon City. At ito nga nakikita nyo, inumpisahan ko na ang aking sariling penitensya sa pamamagitan ng pagbubuhat nito nga isa sa mga cruise na ginagamit nga nila sa kanilang Stations of the Cross. Now, little background lang mga kapuso. Sabi nila last year, nasa 28,000 daw na tao ang pumunta dito noong Semana Santa. And this year, inaasahan nila na aabot sa 30,000 ang pupunta. Kaya naman, dapat matinding preparasyon talaga ang kanilang gagawin. And speaking of preparation, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasama si Mr. Ramon Rodriguez, ang chairman ng Philippine Center for Father Pio. Hello po, sir. Welcome back to Unang Hirit. Ayan. Now, sir, we can use the mic po. Ayan. So, sir, ano po ba yung mga preparations na ginagawa natin for the coming Holy Week? Well, sa coming Holy Week, ang number 1 preparation namin, itong mga malong. Kasi marami pang nakakakalimot na hindi naka-dress code. Opo. So itong malong nito, talaga naghanda na kami ng marami para sa babae, sa lalaki na hindi naka-dress code. Bibigyan namin ito para balutin yung katawan nila. Ayun. So make sure po na talagang suot natin ay talagang mga dapat lamang. Tulad na nakikita natin siya sa ating tabi. Tama Yes, po. yes. Now sir, itong mga cross na ito, this is for the Stations of the Cross, right po? I think pine-prepare na rin po natin siya ngayon. Tsaka may mga different sizes yan. Meron pang bata, pang babae, at saka mga pang lalaki, at saka pang macho meron talaga. Meron talaga yung Meron mga talaga yung mabibigat na malaki. po. Okay. Now sir, last pointer po sa mga kapuso natin na I'm sure sinasama na itong Father Pio sa mga pupuntahan nila this coming Holy Week. Well, ang masasabi ko lang, ang pakiusap ko sa kanila, para ma-avoid yung mga misunderstanding, bago sila pumila para mag-Station of the Cross, sana man lang hindi na sila naka-chinelas, naka-dress code na sila. Dahil kung hindi, talagang i-stopin namin sila at bibigyan namin ng malong. Ayun. So talagang importante ang station, ang proper attire for the Stations of the Cross. Yes. At sa pagpunta talaga dito sa chapel. Alright? And I think kanina pinakita naman natin, sir, yung mga schedule ng kanilang masses and confessions. So take note of that mga kapuso para siguraduhin na mapayapa at maayos ang ating gagawing pagbisita dito nga sa may St. Pio, sa may Bagong Bayan. Thank you so much, Yeah, Sir walang Ramon. anuman po. Anyway, wag mo lang po muna dito. Balik muna tayo sa studio. Mga special religious items ang aming ibibida sa inyo. Special dahil handmade ang mga ito. Oh, yung mga Galing. artistic ang kayang-kayang gumawa niyan. Para dyan makasama natin si Jerry Dolor, Icon Workshop Artist ng St. John Bosco. Good morning. Good morning. Ang bata-bata naman yan. Parang ang galing mo naman. Ilang taong ka na ba? 18 years old po. 18 ka pala? Ilang taong ka nung nagsimula ka mag-ukit? Ano lang po? 5? Hindi po. Batang-bata pa talaga. So, 18 ano po. pang yung 18? Apo. Okay, so ano ba ibang religious items ang nandito? Ito po, tulad nitong wall hanger. Okay. Ito po, gawa po siya sa kawayan at pinalamutian siya ng beads. At ang disenyo po niya, Our Lady of Philippines, na nakabarat saya po yung nakabarat saya si Mama Mary. Si Mama Mary po. At Okay. Ang ganda, very Filipino nga yung dating. Although tisay si Mama Mary dito, Pero nakadamit Pilipino siya. Oo, very, and beautiful, beautiful. And then you have all these other, ito mga to, ang inspiration niya, parang yung mga Russian icons. Apo. Parang ganun, ano? Apo. Yung style na, so paano yan? Ito ba ay gold leaf? Ito ba ay, paano ang inyong style dyan? Anong pintura yung ginagamit nyo? Bali po, may sinusunod po kami pattern which is 25 steps po para magawa po namin siya. 25 steps, Apo. pero lahat sila original. Kasi, Apo. you can't, di ba, hindi mo piniprint lang. Hindi. yan. Talagang, Oo. isa-isa silang dinodrawingan, kinukulayan. Oo. So, talagang handmade siya. Perfect. Pero okay lang ba yung ginagawa ng mga ganitong gamit kagaya ng doorknob hangers? Nasaan yung doorknob hanger?
Meron nga ba? Ito yung Ayan, di ba? Ito yun. Okay lang daw ba yung ganon? Okay po. Kasi po every time na inaano po natin siya, pinapakita sa mga tao, nakikita ng mga tao, nare-remind po sila na tulad ni Mama Mary po, ni Lord Jesus Christ, na naghihirap po, namatay at muling nabuhay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So basically, it's a reminder, but at least every time you go inside the house, diba, Actually. parang ano kayo, you feel na this is a home Of peace, dapat. Tahanan ng Diyos, kumbaga. Oo. Galing. And usually, pag galing ka sa labas, stress ka, di ba? Yung pag uwi mo ng Sobra. bahay, iwan mo na. Iwan na lahat. Tapon na lahat Alright, yun. at kasama din ni Jerry dito, mga equally young din yan, mga artists na kasama, si John Mark, Kevin, and Justine. Good morning sa inyo. Good morning. Paano kayo natitrain sa ganito at paano kayo nagkaroon ng ganyang interest sa pagpipinta? Gawa po ni Father Dennis Pais po, kaya po kami, tinuruan niya po kami kung paano gumawa po. Para po yung ugali po namin, mabago po yung aming ugali. Baga po, dati po kasi kami po mga Busconyan, pinadala po kami dito ni Maria Mapagampon sa mga Kristiyano. Siya po yung nagpadala sa amin dito kasi po, kumbaga naniniwala po kami mga Busconyan na si Mama Mary po ang siyang ina po nating lahat. So nakatulong sa inyo to, sa inyong buhay. Apo. So ilang taong kayong lahat ngayon? 18 years old. Lahat kayo, lahat mga kayo. 18. Pag 19, bawal na. Nagkataon lang na 18 lang kayo lahat. Nagkakaedad na sila ba? Oo nga. Ay, pero maraming salamat sa pag-share nyo sa amin ng inyong mga talento. Kasi lalo na kami nilin, mga type na ito. Kasi hindi kami super galing mag-drawing. Hindi Konti talaga. lang. Stick fingers ang tayo. Parang sila ang galing ng mga appreciate namin yung icons. ganito. So maraming salamat sa inyong lahat. And of course, Father Dennis Paez, good morning and thank you very much. Morning. Thanks so much, guys. Maraming salamat. Thank you po. Babalik pa unang hilit. Good morning! Yes, Kuya Lar, good morning. Oo, meron tayong babati. May Yes, nag-birthday. ito, happy birthday kay Miss Aida Adriano from Miss Icon ng GMA HRT. Ayun, happy birthday, Aida. morning, yes. At kay Pio Medina ng PAL LAX. Naku, nandito ka pala, Pio. Paramdam ka kaya sa amin. At ito na, narito na po ang ating bonus showbiz Hirit ngayong Tuesday morning. Nakapagala. Tungkol yan sa mga chismis na nag-break na raw sina R&B Prince JR. Oh, at Krista Kleiner. Nagsalita na po si JR tungkol sa issue at inamin niyang may problema sila ngayon ng kanyang nobya. Nako, ano kaya talaga ang totoo, Kuya Kailangan Lar? tawagan ko yan si Krista. Tanungin na lang natin si JR. JR, ano masasabi mo tungkol dyan? Nagsalita na si JR hinggil sa mga kumakalat ngayong issue sa di umano'y hiwalay na sila ng kanyang beauty queen girlfriend na si Krista Kleiner. Hindi man diretsang inamin ng R&B Prince ang tungkol sa breakup nila, aminado naman itong nagkakaproblema raw sila ngayon ng nobya. Mga relationship naman, lagi may mga ups and downs, di ba? So, pangit na naman kung magsasalita ako na nangyari, ganito. Masasabi ko lang na, there's just, it's not all happy times and you just have to work through it lang talaga. Itinanggi rin ng singer na third party di umano'ng dahilan ng napapabalitang hiwalay nila ni Krista. Hindi, walang ganun. It's just, I just have to figure myself out then muna. So, yun lang masasabi ko. I'm just soul-searching. Pero nang tanungin namin si JR kung may pag-asa pang maayos ang gusot sa relasyon nila ni Krista, ito ang naging tugon niya. We'll see. Tignan natin. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag si Krista tungkol sa isyong hiwalayan nila ni JR. Happy birthday to Angelica Galion and to my beloved Bunso Nella! Happy birthday, Nella! Okay, congratulations naman kay Nol Christopher Bullet Aguilar. Gagraduate po siya mamaya sa UST Pharmacy. Magna cum laude! Galing.
galing. Galing kay Colonel Blackjack Adya. Congratulations at bukas na tayo magkita-kita, no? Happy birthday! Happy viewing kay... Dito pa rin sa... Unang hirit, unang hirit, unang hirit, magbulag ka. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar.